뒤에 있구나. 어디서? 또 어디 있어? 또. 뒤에. Magandang Sa bag. umaga. Maligayang pagdating po ulit sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagdating. Sobra mainit sa Pilipinas. Anyway, for the few months lang, Yung init naman po ay mga ilang buwan lang po nating pagtitiisan. yeah, you must be careful because it's so hot. Kaya naman, kailangan po nating maging maingat sapagkat sa mainit po na panahon. Mabuti ang Diyos. Amen. Amen. Amen po ba? Ito wala. Okay, thank you. Still, the title is Believe in. At ang pamagat pa rin po natin ay ang maniwala. The word believe in is so easy to hear, Ang salita pong manalig ay napakadali pong mapakinggan. but it's not easy to explain. Ngunit hindi po ito ganun kadali na ipaliwanag. Usually, Christians say, I believe in Jesus. Madalas sinasabi ng isang Kristiyano na ako ay nananalig kay Jesus. But when you ask, what is believe in Jesus, it's not easy to explain. Ngunit kapag tinanong po nyo na paano bang iyong pananalig o pananampalataya kay Jesus ay napakahirap po na ipaliwanag. Simply, they will say, oh, I accepted Jesus Christ as my Savior and Lord. Napakadali pong sabihin na tinanggap ko si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. But still, we need a lot of explanation about it. Ngunit kailangan pa rin po natin ng marami at malawak na kapalinawagan tungkol po dito. Anyway, we are still talking about what is believe in. At tayo nga po, ang atin pa rin pong pinag-uusapan ay tungkol sa paniniwala o pananalig kay Jesus. But we studied several weeks for believe in. At ilang linggo na nga po natin na pinag-aaralan at pinag-uusapan ang tungkol po sa pananalig. A most important word in believe in is deny. At ang pinakamahalaga nga po na salita sa pananalig ay ang salitang pagtanggi. Even though you said, I accepted Jesus Christ, or you said, I believe in Jesus, yet, if you didn't deny, what you are saying is actually meaningless. Kahit pa po sabihin natin na tayo po ay tumanggap kay Jesus at nananalig sa Kanya, ngunit hindi naman po natin kayang itanggi ang ating mga sarili, nababaliwala po yung ating pananalig. We talk about Jesus. Madalas po natin pag-usapan ang tungkol kay Jesus. Now, today, we will go back to the Old Testament. At ngayong araw po ay babalikan po natin ang Lumang Testamento. How Old Testament explains about believe in. Kung paano po pinaliwanag ng Lumang Testamento ang pananalig sa Diyos. That's what today we'll talk about. Yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Even gospel, good news, has progressive development. Kahit pa po ang mabuting balita, ito po ay may tinatawag na progressive development o patuloy po na pagde-develop. As old time, ancient time, there is something, but it grows well.
Kahit pa po ito ay nagsimula noong unang panahon pa o ancient time, hanggang ngayon po kung ano po yung nangyari noon o yung itinuro noon ay ganun pa rin po ngayon. Then we could understand more correctly. At ngayon nga po, mas nauunawaan po natin ito ng tama. Then subtitle is Egypt to Canaan. At ang ating pong subtitle ay Ehipto papunta sa Kanaan. As we know the story of Israelites, At alam nga po natin kung ano po yung kwento tungkol sa mga Israelita. God chose them as people of God, Sila po yung pinili ng Diyos bilang kanyang bayan. but they became slave of Egypt. Ngunit sila po ay naging alipin sa Ehipto. As we know the story of so many persons, just like Moses, At alam din po natin o kilala natin yung mga kwento katulad ng kay Moises. that's actually included in this morning. At yun nga po ay kasama dito sa mensahe ngayong umaga. Even we know the story of Joseph. At kahit po yung kwento tungkol kay Jose, He was sold. He was sold. siya po ay pinagbili Then he was even prison even. at siya rin po ay nakulong. But he became the high position of kingdom of Pharaoh. Ngunit siya po ay itinalaga sa pinakamataas na posisyon, pangalawa po doon sa Parao. Then new king reigns. Then Israelites was under persecution. At noon nga pong nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto, ang mga Israelita po ay lalong napasailalim sa paghihirap. Then, as we know, the Israelites cry out to the Lord. At alam po natin na ang mga Israelita ay umiyak, tumawag sa Diyos Because they were suffered with the heavy, the too much work to build up the cities. sapagkat sila po ay sobrang sa ilalim sa mga trabahong napakabigat para po itayo yung bayan ng Ehipto. Then God heard their crying. At nadinig nga po ng Diyos ang kanilang panawagan. Then God wants to rescue them. At nais ng Diyos na sila po ay iligtas. That's what we call Exodus. Yun po yung tinatawag nating Exodus. Israelites will escape from the Egypt to the promised land, Canaan. Ang mga Israelita po ay iniligtas mula sa Ehipto papunta po sa lupang pangako sa Kanaan. Shows us what is salvation. Ipinapakita po rito ang tungkol sa ating kaligtasan. That's why we can understand, as I told you, more clearly what is our salvation. Kaya po dito mas mauunawaan po natin ng maliwanag kung ano po ang tungkol sa ating kaligtasan. So today's sermon starts with the Exodus, Ngayon chapter 1. pong umaga, yung ating pong mensahe magsisimula po sa Exodus chapter 1. When Joseph was official of kingdom of the Pharaoh, Nung si Joseph nga po o si Jose ay naging isang opisyal ng Parao, Israelites was okay. ang mga Israelita po ng panahon na yon ay nasa maayos na kalagayan. As we see, new king arose. At kung makikita nga po natin sa verse na ito, mayroon pong isang bagong hari ang naitalaga. Then the Egypt persecuted the Israelites. At ang mga taga-Ehipto nga po ay pinersecute ang mga Israelita. Then, as I told you, God wants to rescue them. Katulad nga po ng sinabi ko, nais ng Diyos na iligtas ang kanyang bayan. Then God instruct them how to prepare their exodus. Kaya naman, binigyan po sila ng Diyos ng mga mensahe kung paano po sila makakaalis doon sa Ehipto. What was that? Ano po kaya yon? God told them, you choose very clean and healthy male and kill and get the blood. Sinabi po ng Diyos na pumili ka ng isang batang lalaking hayop at ialay mo yung dugo nun. You put the blood
doorpost. Kunin mo yung dugo ng hayop na yon at lagyan mo ng tanda yung bawat pintuan ng mga Israelita. Then God said, "That night I will send my angels to kill those who didn't put the blood in doorpost." At sa araw na yon, sa gabing iyon, papadala ko ang aking anghel at papatayin niya yung mga walang tanda ng dugo sa kanilang mga pintuan. Then didn't put the blood of the male, then or were killed. At yun nga pong walang tanda ng dugo doon sa may pintuan ng pintuan, lahat po ng nandoon ay namatay. As we know, the blood of animal is symbol of blood of Jesus Christ. At kung nalalaman nga po natin, ang simbolo po ng dugo ng hayop ay simbolo din po ng dugo ni So Jesus. without shed of blood, there is no forgiveness. Kung wala po yung dugo o pagbububo ng dugo, wala pong tinatawag na kapatawaran. That's why God wants to show how Israelites could be escaped. Kaya po nais po ng Diyos na ipakita sa mga Israelita kung paano sila makakaligtas. Then, finally, Israelites can come out from the Egypt. At dumating nga po yung panahon na yung mga Israelita ay nakaalis na doon sa Ehipto. Then that story is very well known for us. Yung pong kwento po na yon ay walang isa sa atin ang hindi nakakaalam. Even they crossed the Red Sea. Kahit pa po yung pulang dagat o dagat na pula, sila po ay tumawid. They started journey to come to the promised land, Canaan. At sinimulan nga po nila ang kanilang paglalakbay papunta doon sa Kanaan. So, for us now, without blood of Jesus, there is no forgiveness. Para po sa atin, sa panahon natin ngayon, kung wala po yung pagbububo ng dugo ni Jesus, wala pong kapatawaran sa ating mga kasalanan. That's why we believe the blood of Jesus paid our wage, our sins. Kaya naman, naniniwala po tayong lahat na ang pagbububo ni Jesus ng kanyang dugo ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Then, how we could apply this story to our salvation? Paano po natin i-apply yung kwento ng mga Israelita sa atin pong kaligtasan? We read Exodus chapter 14-16. Kasi it go. Lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide it, that the people of Israel may go through the sea on dry ground. As we know, even cartoons, the Prince of Egypt, Moses is the one lift up his staff. At kahit pa po doon sa mga palabas na pambata, yung kwento po ng prinsipe ng Ehipto, si Moses po, itinaas niya po yung kanyang tungkod. Then the Red Sea was divided. At yung dagat nga po ay nahati. Then they crossed the Red Sea as dry land. At sila nga po ay nakatawid doon sa lupa ng dagat. So, how we can apply that story for us? Paano po natin na isa sa buhay yung kwento po na yan sa atin? By the blood of Jesus, we crossed the boundary of death and life. At sa pamamagitan nga po ng pagbububo ni Jesus, tayo po ay nakatawid sa boundary mula sa kamatayan papunta sa buhay na walang Other word, from the slave of Satan, we became child of God. Sa ibang salita po, mula sa pagiging alipin natin kay Satanas, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. One word, be born again. Sa isang salita po, tayo po ay naipanganak na muli. So we became children of God. Tayo nga po ay naging mga anak ng Diyos. Then, our new journey to be matured
started. At yung ating pong paglalakbay, para tayo po ay lumago o lumaki, ay nagsimula na po. That is actually our lives. Yun na po ang ating buhay ngayon. So, as I told you, that is our Asian story. Katulad po ng sinabi ko kanina, yan po yung mga nangyari noong unang panahon. It shows us how our life must be. Pinapakita po dito kung paano po ba dapat ang ating pamumuhay. This is the map of Egypt and Israel. Ito po ay mapa ng Ehipto at ng Israel. The red line is the journey of Israelites for 40 years. Kung makikita nyo po yung pulang linya, yan po yung 4 na taong paglalakbay ng mga Israelita. Then actually from the Egypt, land of Goshen ba yun? Land of Goshen to the Canaan, it's actually 7 days journey. Ngunit mula po doon sa lupa ng Goshen, yung sa simula po, kung makikita po natin, papunta sa Kanaan, yan po ay aabot lamang ng 7 araw o 1 linggo na lakaran. When they walk, only 7 days lang. Kung lalakad po sila dyan, aabutin lamang po sila ng 7 araw. But how many years they stayed in the wilderness? Ngunit ilang pong taon po silang nanatili sa loob ng wilderness. How many years? Ilang pong taon po? 40 years. 4 na pong taon po silang For nanatili. example, going to Baguio by car now almost 5 hours. Halimbawa po, kung kayo po ay bibiyahe ng pabagyo, kayo po ay gugugol ng 5 oras. Before 7 or 8 hours. Ngayon, dati po, 7 hanggang 8 oras binabiyahe. If I will let you move before the Baguio, 1 year going to Baguio, what will you think? Kung halimbawa po na kayo po ay papupuntahin ko doon at sasabihin ko po na mga 1 taon bago kayo makakarating, ano kaya ang iisipin ninyo? You might complain to me. Siguro po magrereklamo Only kayo. 5 hours lang. Why you let us stay, move on, this area before Baguio? 4 na oras lang naman yung pastor, bakit kailangan namin parang magpabalik-balik doon ng mga 1 taon? God has reason. Sapagkat meron pong dahilan ng Diyos. If you understand it, we could understand our lives. Kung nauunawaan po natin yan, maiintindihan din po natin ang ating buhay. Even though 7 days enough, go to promised land, yet God let them move inside the wilderness for 40 years. Kahit pa po yung 7 araw na yon ay habi nga po napakalapit lamang. Ngunit inalaw po ng Diyos, hinayaan po ng Diyos na magpaikot-ikot lamang sila doon, manatili sila ng 40 taon. As we became child of God, we couldn't go to heaven directly. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, hindi po tayo makakapunta sa langit ng diretsyo. But God let us live in this world more than 40 years. Ngunit, hinayaan po ng Diyos na tayo'y mamuhay dito sa sanlibutan ng mahigit pa sa 40 taon. This is number when Israelites crossed the Red Sea. Ito po yung bilang ng mga tao nung ang mga Israelita po ay tumawid sa dagat na pula. They must go to the promised land. Sila po ay dapat na dederecho doon sa lupang pinangako ng Diyos. As we become child of God, we must go to heaven. At katulad po, tayo po yung mga anak ng Diyos, dapat po tayo rin po ay makakapunta na sa langit. That's what God promised to them. Yun po ang ipinangako ng Diyos sa kanila. I will give you promised land. Ibibigay ko sa inyo ang lupang pangako. That's why God exodus them from the Egypt toward Canaan.
Kaya naman ang ginawa po ng Diyos ay iniligtas po niya mula sa Ehipto papunta sa Kanaan, yung kanyang bayan. After 40 years, what happened to them? Matapos po ang 40 taon, ano po ang nangyari sa kanila? They were people of God. Sila po ay mga bayan ng Diyos. Amen. Amen. Then God promised them, I will bring you to the promised land. At pinangako po ng Diyos na dadalhin ko kayo sa lupang pangako. But not directly. Ngunit hindi po You have to do direkta. something. Kailangan may gawin ka. Only 7 days lang, but you have to do 40 years. Sa loob ng 7 araw, ngunit kailangan mong gawin ito ng 40 taon. But after 40 years, they died all. Ngunit matapos nga po ang 40 taon, lahat po sila ay nangamatay. Why? Bakit po? They become people of God. Sila nga po ay naging bayan ng Diyos. Also, God brought them out from the Egypt. At ililigtas nga po sila ng Diyos mula sa Ehipto papunta doon sa lupang God pangako. supposed to bring them to promised land, Canaan. At dapat po ang mangyayari ay dadalhin sila ng Diyos direkta doon sa kanyang lupang pangako. But as I told you, God told them one condition. Kaya nga po, katulad ng sinabi ko kanina, meron pong isang kondisyon ang Diyos. What the condition? Ano po yung naging kondisyon ng Diyos sa kanyang Why bayan? God let them move 40 years, then they die all. Bakit po hinayaan ng Diyos na sila po ay manatili ng 40 taon doon sa wilderness at pagkatapos po ng 40 taon sila ay namatay? God's promise was not faithful. Ang pangako po ba ng Diyos ay hindi tapat? God made a promise. Ang Diyos po ay nangako God kept the promise even. at tinutupad po ng Diyos kung ano ang kanyang pangako. How we can understand this matter? Paano po kaya natin uunawain ang mga ganitong bagay? Let me ask you again. God kept the promise or God broke the promise? Ang Diyos po ba ay tumutupad sa pangako o sumisira sa pangako? Huh? Keep or broke? Tumutupad. But they died all. They didn't come to the promised land. Ngunit sila pong lahat ay nangamatay at hindi na nga po sila nakarating doon sa lupang pangako. How? God keep the promise or not? Paano po yun? Tinupad pa rin po ba ng Diyos ang kanyang pangako o hindi? There was one condition. Meron pong isang kondisyon ng Diyos. Let me tell you again. Sasabihin ko pong muli, God made Adam and Eve. nilikha po ng Diyos ang tao, si Okay. Adan at si Eva. Then God put them in the Garden of Eden. At sila nga po ay inilagay ng Diyos doon sa garden in Eden. God gave them everything. Binigay po ng Diyos ang lahat sa kanila. You can do everything. Pwede niyong gawin ang lahat ng But there is bagay. the one condition. Maliban lamang sa isang kondisyon. What was that? Ano po yun? When you eat the tree of knowing good and evil, you will die. Na kapag kinain mo yung bunga na ng kakaalam ng mabuti at masama, ikaw ay mamamatay. What happened? Ano po ang nangyari? They ate, then what God gave them, they lost. Kumain nga po sila. Ano po nangyari? Kung ano po yung mga binigay ng Diyos sa kanila, nawala po yun sa kanila. This is same. Ito po ay parehas lamang. God gave them one condition. Binigyan po sila ng Diyos na isang kondisyon. I might say one word, qualification. Maaari ko pong sabihin yung isang salita, yung tinatawag na kwalifikasyon. Can you say qualification? Qualification. 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 If you try to get visa for the United States, they will ask so many documents.
Kung halimbawa po, kayo po ay mag-a-apply ng visa papuntang Amerika, marami po silang hihingin sa inyo ng mga dokumentaryo. Yeah, America open for anyone. Ang Amerika po ay bukas para sa lahat. But they will check qualification. Ngunit titingnan po nila yung inyong kwalifikasyon. That's why God prepared the Israelites to be qualified to come to the promised land. Kaya naman ang ginawa po ng Diyos ay inihanda po niya yung kanyang bayan ng mga Israelite para maging qualified po sila o pasado na pumasok doon sa lupang pangako. Then number 603,550 were killed. Yung bilang po na 603,550 ay lahat namatay. So for 40 years, new generation was born. At sa loob po ng 40 taon na yon, may mga bagong henerasyon po ang nabuhay. Then this number came into the promised land. At ito pong bilang ng mga tao na ito na bagong henerasyon, sila po ang nakapasok doon sa lupang pangako. It's second generation of Israelites. Ito po yung tinatawag na ikalawang henerasyon ng mga Israelita. So, we have same journey of Israelites. Tayo po ay may kaparehas na lakbayin katulad ng mga Israelita. So, we have to understand what happened to the Israelites for 40 years. At kailangan nga po nating maunawaan ano nga po ba ang nangyari sa mga Israelita sa loob ng 40 taon. So, for our lifetime, if we will not be qualified, even though we became child of God, sorry, we cannot. Sa panahon po ng ating pamumuhay, kahit pa po tayo ay naging mga anak na ng Diyos, kung hindi po tayo papasa o kwalipikado, sayang po. Because God has a purpose for Israelites. Sapagkat meron nga pong plano ang Diyos para sa mga Israelita. Anyway, 603,550 is the one who came out from Egypt. At yung bilang nga po na 603,550 tao, sila po yung nakatawid na ligtas mula sa Ehipto papunta po sa lupang pangako. But they died. Ngunit lahat po na yan ay nangamatay. But Numbers 26:51, the 601, 730 is a newborn generation. At yung 601,730 na bagong henerasyon ng mga tao, sila po yung nakapasok doon sa lupang pangako. Why? Question is why? The one who came out from the Egypt, the 603,550 died. Bakit po na yung 603,550 tao po ay nangamatay? Why they couldn't come to the promised land? Bakit hindi po sila nakarating doon sa lupang ipinangako ng Diyos? Simply we could say, we become child of God. Ganito po natin simpleng sabihin na tayo nga po ay naging mga anak ng Diyos. Why we cannot go to heaven? Bakit hindi po tayo makakapunta sa langit? Naintindihan po ba? Naintindihan po ba? Usually people said, even Christians said, I become child of God, I'm sure go to heaven. Madalas po sinasabi ng mga Kristiyano na ako ay anak ng Diyos, kaya naman sigurado ako na makakapasok ako sa langit. But there is what? Qualification. Ngunit ano nga pong meron? Meron pong tinatawag na kwalifikasyon. This one, 603,550 lost their qualification. Yung 603,550 tao po, sila po ay nangamatay na wala po sa kanila yung pangako ng Diyos. That's what we have to understand. What was the reason or cause? Yun po ang kailangan nating maunawaan. Ano po kaya ang naging dahilan kung bakit hindi po sila nakapasok doon sa lupang pangako? That's why these two numbers shows us or prove us
we must be qualified. Ito pong dalawang number na ito na sa taas at sa ilalim, ito po ay nagpapatunay o ebidensya na meron pong tinatawag na qualification. We will read, okay? It's a little bit long, but we'll read, okay? Kasi go. Basahin po natin. The Lord's anger was aroused that day and He swore this oath. God saw His people, Israelites, got angry. At nakita nga po ng Diyos ang kanyang bayan, ng mga Israelita, at siya po ay nagalit. God said, I will bring you to the promised land. Sinabi po ng Diyos na dadalhin ko kayo sa lupang pangako. Why don't you prepare yourself to come into the promised land? Bakit hindi ninyo ihanda ang inyong mga sarili sa pagpasok ninyo sa lupang pangako? They didn't prepare. That's why God angry them. Hindi po nila hinanda ang kanilang mga sarili, kaya naman po nagalit ang Diyos. We'll read 32:11. Kasi go. Because they have not followed me wholeheartedly, not one of them, those who were 20 years old or more when they came up out of Egypt, will see the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob. This is the reason. Ito po yung dahilan. God said, you must prepare yourself. Sinabi po ng Diyos na kailangan mong ihanda ang iyong sarili. The reason, as you see, they have not followed me wholeheartedly. Ano po yung dahilan kung ba't di sila nakapasok? Isa po ay ang hindi po nila pagsunod ng buong puso. Other word, they didn't obey me 100%. Sa ibang salita po ay hindi nila ako sinunod ng 100%. Other word, they didn't deny themselves. Sa ibang salita din po ay hindi nila itinanggi ang kanilang mga You sarili. didn't recognize me as God or as a king. Kinikilala mo ako na ako ay iyong Diyos o iyong hari. If you understand me, God or king, you must say yes all the time. At kung nauunawaan mo kung sino ako na iyong Diyos at iyong hari, ibig sabihin nun, lagi mo lang sasabihin o susundin mo lamang ako at sasabihin mo ay yes. That's why obedience even, that's one checklist of qualification. At ang pagsunod po ay isa sa mga kwalifikasyon ng pagsunod po. Okay, 11, 12, we'll read. Kasi go. Not one except Caleb son of Jephunneh the Kenizzite and Joshua son of Nun, for they followed the Lord wholeheartedly. Yeah, two of them was exempted. Silang dalawa po ay sumunod sa Diyos. Caleb and Joshua. Others, 603,550, they died. Si Caleb at si Joshua po yung nabuhay, kasamang nabuhay, at yung 603,550 po ay namatay. As we know the story, Kung nalalaman po natin yung kwento, before they come into the promised land, they send spies in the promised land. bago po sila makarating doon sa lupang pinangako ng Diyos, nagmatsyag muna po sila, kaya nagpadala po sila doon ng mga espiya. They heard report from spies. At nakarinig nga po sila ng mga balita mula doon sa mga pinadala nila. So, 10 tribes leaders of 10 tribes, they said, "Oh, we cannot come in because there are giants and everything is so hard to come in." Meron pong 10 leader nung 10 tribo po na yon. Ang nagsabi na hindi natin kakayanin na pumasok doon sapagkat yung mga nandoon ay napaka-lalaki, mga higante. But Caleb and Joshua, we must, because God said that is our promised land. Ngunit sinabi po ni Caleb at ni Joshua na kailangan nating pumunta sapagkat sinabi ng Diyos na atin ang lupa na yun. Other word, you, my children, you must conquer the whole world. Sa ibang salita po, sinasabi po ng ating Ama na ikaw na aking anak ay dapat na mapagtagumpayan mo itong mundo. You, children of me,
you must be matured. Then, you must deny yourself 100%. Ikaw bilang aking mga anak, bilang anak ko, kailangan mo nga sumunod ng 1% at itanggi mo ang iyong sarili. But we said, oh, that's hard. We cannot. Ngunit sinasabi nga po na, napakahirap niyan, hindi namin kaya. Then, we cannot be qualified. Kung ganun po, hindi po tayo karapat-dapat. We'll see the other reason. Makikita po natin yung iba pa pong dahilan. Okay, we read 13. Kasi go. The Lord's anger burned against Israel, and He made them wander in the wilderness 40 years, until the whole generation of those who had done evil in His sight was gone. Was gone. Meaning they died all. Was gone. Ibig sabihin po nun, lahat po sila ay namatay. Kasi what? They are what? Evil doers. Sino po sinabi ng Diyos? Sila po ay mapaggawa ng masama. Not evil doing is killing someone. Hindi naman po ibig sabihin na mapaggawa ng masama ay ang pagpatay. What Bible says? You didn't follow me wholeheartedly. Ano po sinabi ng Biblia? Yun po ay ang hindi pagsunod ng buong puso sa Diyos. You didn't deny yourself. Ibig sabihin po, hindi mo maitanggi ang iyong sarili. So, we became child of God again. Ngayon po, tayo nga po ay naging mga anak ng Diyos. Jesus said, you must deny yourself. Sinabi po ng Panginoong Jesus na kailangan mong itanggi ang iyong sarili. If you will not deny, you cannot be my disciple. Kung hindi mo may itatanggi ang iyong sarili, hindi ka maaaring maging tagasunod ko. Other words, if you will not follow me wholeheartedly, you cannot be my disciple. Sa ibang salita po, kung hindi mo ko kayang sundin ng buong puso mo, hindi ka maaaring maging tagasunod ko. When you follow me wholeheartedly, then you will be qualified. Ngunit kapag sinunod mo ako ng buong puso at 100%, ikaw ay magiging kwalipikado. That's why we cannot be contented that we became child of God. Kaya naman, hindi po tayo dapat maging kontento kung tayo nga po ay naging mga anak na ng Diyos. That is start. Yun po ay pasimula pa lamang. Just like Israel people released from the slave of Egypt. Katulad po na nangyari sa mga Israelita nung sila nga po ay nakalaya na mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto. They crossed Red Sea, then they started to come to Promised Land. Sila nga po ay tumawid doon sa dagat na pula at sila nga po ay nagsisimula na ng paglalakbay papunta doon sa lupang pinangako ng Diyos. God will test us. Ang Diyos po ay susubukin tayo. We must be qualified. At kailangan po nating makapasa. Then, we will study once again why God let them move in the wilderness for 40 years. At pag-uusapan po nating muli, bakit po hinayaan ng Diyos na sila po ay mamuhay o manatili ng 40 taon doon sa ilang. This one, okay? We read. Kasi go. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestor had known, to teach you that man does not live on bread alone, but every word that comes from the mouth of the Lord. Meaning, yes, I provide your needs, even eat, or your clothes, your sandals, whatever. Sinabi po ng Diyos na, oo, ako ang nagbibigay ng pangangailangan mo mula sa pagkain, maging sa susuotin mo. But you must deny yourself. Ngunit sinasabi ko sa iyo na kailangan mong itanggi ang iyong sarili. When you hear my word, you will live. Kapag napakinggan mo ang aking mga salita, ikaw ay mabubuhay. We will read chapter 8, verse 2. Basahin po natin. Keset, ready? Ready? Keset, go. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years,
to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. I will tell you, marriage life. Sasabihin ko po sa inyo ang tungkol sa buhay may asawa. As we studied for a long time, At katulad nga po ng pag-aaral natin ng mahaba-habang panahon, 1 plus 1 equals 1. Isa at isa pagsamahin mo ay isa. It's marriage life. Yun po ang tinatawag na buhay ng pag-aasawa. Two will be one. Na ang dalawa ay magiging isa na. Amen? Amen. But there is a condition, 1 plus 1 equals 1. Ngunit may kondisyon po na ang pagsasama ng 1 at 1 ay magiging isa. One of the 1 must be 0. If not, it cannot be 1 plus 1 equals 1. Yung isa doon sa isa, kailangan po siya ay maging 0. Sapagkat kung yung isa ay hindi magiging 0, hindi po yun magiging 1. We studied so many times. At yan nga po yung napag-aralan na natin ng maraming beses. So, if wife will not submit to husband, even they married all the time, quarreling and fighting. Kung ang asawang babae ay hindi magpapasakop sa asawang lalaki, kapag ka po sila ay mag-asawa na, magkakaroon po palagi ng hindi pagkakaunawaan o pag-aaway-away. That's the example. Yun po ay halimbawa. But Bible says you have to submit to the Christ. Ngunit sinabi po sa Biblia na kailangan mong sumunod kay Kristo. You accept Jesus Christ as your king. Tinanggap mo si Jesus bilang iyong hari. If you will not submit to king, then quarreling. At kung hindi ka nga susunod sa iyong hari, magkakaroon kayo ng hindi pagkakasundo. For example, if you will not deny yourself totally, Halimbawa po, kung hindi mo kayang maitanggi ang iyong sarili, you will go to heaven, you will live with God, ikaw po ay makakapasok sa langit at mamumuhay kang kasama ng Diyos. there is no peace at all. Wala pong kapayapaan sa God pagitan will tell ninyo. you, do this. Sasabihin po ng Diyos na gawin mo to. If you will not deny, then you will say, no, I will not. Ngunit kung hindi mo itatanggi yung iyong sarili, ang sasabihin, ayoko nga gawin yan. That's quarreling. Yung po ay tinatawag na pag-aaway. There is no shalom. Wala pong shalom. Shalom means ended war. Get up. Ang ibig sabihin po ng shalom ay ang pag-aawat ng gyera. Meaning no arguing, Ibig sabihin po, walang pagtatalo. no fighting. Walang paglalaban-laban. As we know, in heaven, there is no get up. At alam nga po natin na sa langit ay wala pong tinatawag na gyera o That's why pag-aaway-away. God will check you are qualified or not. Kaya po, susuriin ka ng Diyos kung ikaw nga ba ay kwalipikado. As the American embassy will check your qualification. Katulad po sa embahada o embassy, titingnan po nila kung ikaw ay kwalipikado, yung mga papeles mo. If you are dangerous people for the America, they will not issue visa. Kung ikaw ay magiging threat or ikaw ay magiging banta sa kanilang bayan, hindi ka nila ipapasa. Even God brought them to the promised land, yet they will not listen to God, then, that's a big problem, more big problem. Kung dinala nga po ng Diyos ang kanyang bayan doon direkta sa lupang pangako at kung hindi naman po sila susunod sa Diyos, yun po ay magkakaroon ng malaking problema. Our lives, as they have 40 years to prepare to be qualified. Katulad po ng buhay natin, sila din naman po hinanda nila yung kanilang buhay ng 40 taon para sila ay makapasok po sa lupang pangako. If they are still in the wilderness, I might tell them, Kung sila man po ay nandun pa sa lugar na ilang, maaari ko pong masabi sa kanila ang ganito. this is history.
na ito po ay history. If I can go this situation now, Kung ako po ay makakapunta ngayon doon sa lugar na yun, sa sitwasyon po na yun, I will tell them, you Israelites, you must prepare yourself. sasabihin ko po sa kanila na kayo mga Israelita, ihanda na ninyo ang inyong mga sarili. Be careful to follow the order of God. At maging maingat kayo sa pagsunod kung ano ang sasabihin ng Diyos. Even though you came out from the Egypt, but you cannot come if you will not prepare yourself. Kung halimbawang ikaw ay niligtas ng Diyos mula sa Ehipto, kung hindi mo naman ihahanda yung sarili mo, hindi ka magiging kwalipikado. They heard word of God. Narinig po nila ang salita ng Diyos. They knew the one condition, At alam nila kung ano yung nais ng Diyos. but they didn't follow God wholeheartedly. Ngunit hindi nga po nila sinunod ang Diyos ng buong puso. Okay, we read Deuteronomy chapter 8 verse 1. He said, go, Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase, may enter and possess the land the Lord promised on oath to your ancestors. God told them the one condition or not. Sinabi po ba sa kanila ng Diyos yung isang kondisyon niya, hindi or oo po? Oo, hindi. Oo, hindi. God told them. Sinabi po sa kanila ng Diyos. Even God told us even. At sinabi rin po sa atin ng Diyos. Now you became my children. Ikaw ngayon ay akin ng anak. Okay? But he said, be careful. At sinabi nga po niya na maging maingat ka. Hindi tapos yan. You must do one condition. Kailangan mong gawin ang isa pang bagay. Not automatically are you child of God, then you will go to heaven automatically. Hindi. Hindi dahil ikaw ay naging anak ko na, hindi maaari na direkta ka na agad makakapunta sa langit. That's why Bible says, you must grow and be matured. Kaya po sinabi ng Biblia na kailangan po nating lumaki o lumago po. This one, Old Testament, you have to keep my commandments. Sinabi po sa Lumang Testamento na kailangan mong sundin ang aking mga utos. That is original condition. Yun po ang pinaka-orihinal na kondisyon ng Diyos. Now, we are living in New Testament time. At ngayon nga po, tayo po ay nabubuhay na sa bagong pangako ng Diyos. This one, Deuteronomy chapter 8 verse 1, same condition in New Testament. At ito ang sa Deuteronomy 8.1, ito po ay kaparehas ng kondisyon ng Diyos sa Bagong Testamento. We read 1 Corinthians 9:26 and 7. He said, go. I therefore so run not Sandali. Important yun. Can you read Mahalaga together? po He said, ito. go. Basahin po natin ang sabay-sabay. I therefore so run not as uncertainly. So fight I not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. 26, Apostle Paul said, I know what is one condition. Sinabi po ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto 9:26 na alam ko kung ano ang gusto ng Diyos. I therefore so run not as one uncertainly, meaning, oh, where I will go? This way or that way? I will not run. Sinasabi po dito ni Apostol Pablo na hindi ako tumatakbo ng walang direksyon. I know my destiny. Alam ko yung aking destinasyon. Okay? Then, other one, I am not fighting, where is the enemy? Oh, ito ba? Fighting with air. Sinasabi rin po dito ni Apostol Pablo na hindi po siya lumalaban na parang sumusuntok lamang sa hangin. Apostle Paul said, I know one condition surely. At sinasabi nga po niya na alam ko kung ano yung kondisyon at sigurado ako doon. But 27, but I kept under my body, meaning I discipline myself.
At sinasabi naman po niya sa verse 27 na dinidisiplina ko ang aking sarili. Then bring it to what? Into subjection. I made myself to submit to God. At sinasabi rin po niya na ako, inilalagay ko ang aking sarili na lagi akong sumusunod sa Diyos. Amen? Amen? Amen. Apostle Paul understand. That's why he wrote 1 Corinthians. Naunawaan po ni Apostol Pablo kung ano po yung isang kondisyon ng Diyos. Kaya naman sinulat niya po itong Korinto. Then, when I have preached to others, At kapag nga ako ay nagbabahagi sa iba, that's what the apostle moved, traveled, then preached. This is the gospel. at yun po ang ginagawa ni Apostol Pablo nang siya po ay naglalakbay. Ibinabalita niya po sa mga tao ang mabuting balita ng Diyos. Other word, I'm the one saved them through the word of God. At ako nga, sa ibang salita po, sinasabi po niya na siya ang nagligtas sa mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita. I myself should be a castaway. At ituturing ko na yung sarili ko na para akong isang castaway or parang survivor. Ganun We po. see, this is actually King James Version, but oops, it's what? Something wrong. Something wrong. Anyway, meaning, I might be disqualified. Or ako ay maaari din na sabi nga po ma-disqualify o hindi maging karapat-dapat doon sa nais ng Diyos. For example, I preach to you, then you are saved. Halimbawa po, ako po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos sa inyo at kayo nga po ay naligtas. Yet, I might lose my salvation. Ngunit ako naman, nawala sa akin yung aking kaligtasan. Okay? That's what the Apostle Paul understood. Yun po ang nauunawaan ni Apostol Pablo. Simply, we'll see the diagram. Tingnan po natin itong Egypt. diagram. Then, Exodus. Po, mula sa Ehipto, sila Then, nga po ay iniligtas. They are in wilderness. At nanatili po sila sa wilderness. God didn't bring them to promised land directly. Hindi po sila direktang dinala ng Diyos doon That- sa lupang pangako. That was 603,550. At yun nga po ay 603,550 bilang na mga mamamayan. Promised land, hindi direct. Hindi po sila direktang pinasok ng Diyos sa lupang Then, pangako. let them move in the wilderness for 40 years. Sila nga po ay hinayaan ng Diyos na mamuhay ng 40 taon sa ilang. Then, new generation was born. At mayroon na pong bagong henerasyon ang nabuhay. 601,730. 601,730 bilang po ng bagong They are the henerasyon. one came into the promised land. At sila po, yung nakapasok dun sa lupang pangako. God let them prepare themselves. Hinayaan po ng Diyos na ihanda ang kanilang mga We- sarili. We sinners, Tayo po ay mga makasalanan. we accept Jesus. Tinanggap po natin si Jesus. We became child of God. At tayo nga po ay naging mga anak ng Diyos. Our lives is wilderness to prepare to be qualified. Ang ating buhay ay parang nasa wilderness sapagkat inihahanda po ng Diyos ang ating buhay. This one cannot go to heaven directly. At ito nga pong ating katawan ay hindi direkta na makakapunta doon sa langit. We new creation have to train ourselves to be qualified. At tayo po bilang isang bagong nilalang, kailangan po nating masanay upang maging kwalipikado po tayo sa langit. That's what Apostle Paul said, 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Yun po ay sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 9:27. I discipline myself to submit to Jesus. Dinidisiplina ko ang aking sarili upang makasunod ako kay Jesus. This is our life journey. Ito po ang lakbayin ng ating mga buhay. Okay? Sinners saved. Tayo po ay makasalanan at tayo po ay naligtas. We became child of God. Tayo po ay naging mga anak na ng Diyos. If we will go to directly, automatically to heaven, I like it. Kung tayo nga po ay makasalanan at naligtas at direkta po tayong nakapasok sa langit, lahat po tayo gustong-gusto natin yan. But it is not.
Ngunit hindi po ganon. Still, there is one condition. At meron nga pong isang kondisyon ang Diyos. Our obligation. Yung ating pong mga obligasyon. Other word which we studied, deny. Sa ibang salita po na ating pinag-aralan, ito po ay ang pagtanggi. We have to submit to God. Kailangan po nating sumunod sa Diyos. What God said, you must follow me wholeheartedly. Ano po ang sinabi ng Diyos? Kailangan mo sumunod sa akin ng buong puso. This is what Bible talks about salvation. Ito po ang tinutukoy ng Biblia tungkol sa ating kaligtasan. You became child of God. Automatically, because we are saved by grace, we will go to heaven. At ako nga ay naging anak na ng Diyos at maaari na akong makapasok doon sa langit sapagkat ako ay naligtas na. It's not. Hindi po ganun. That's what from the start of Bible, then to the end of Bible, this is what Bible says. Wala po sa simula ng Biblia hanggang sa katapusan po ng Biblia, ito po yung sinasabi ng Biblia. Romans still. That's what we studied also several times. Sa Roma naman po, ito rin din po ay lagi nating napag-uusapan. We read Gazette Go. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Okay? Other one. We read Gazette Go. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Therefore, put to death whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Tanggal dumi lahat. If you will not be clean, even your lover beside you, you cannot live together. Kung hindi po ninyo mapapanatiling malinis ang inyong sarili, kahit pa po yung taong nagmamahal sa inyo, hindi po niya kaya kayong pakisamahan. So, God will test us. At tayo nga pong lahat ay bibigyan ng Diyos ng pagsubok. Amen. Amen. We became child of God. At tayo po ay naging mga anak na ng Diyos. Then, we have obligation. At ngayon nga po, meron po tayong tinatawag na obligasyon. What is our obligation? Ano po ang ating mga obligasyon? We have to train ourselves. We have to discipline ourselves. Kailangan po nating sanayin ang ating mga sarili. Kailangan po nating disiplinahin ang ating mga To sarili. submit to our King Jesus. Na sumunod sa ating pong hari na ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. That's what we studied this morning. Salvation is just like what Bible says. Yun po ang napag-usapan natin ngayong Music umaga na ang salvation po ay katulad po nito. Amen. Amen. Yes, let us all stand please. Tayo po lahat ay tumayo na. Just think about what people says or what Bible says, which one is right. At isipin nga po natin kung ano yung sinasabi nitong mga naunang sumampalataya o ng Biblia. Even you must check my message. Is it from the Bible or from the personally Pastor Park? Kailangan po nating suriin kahit po yung mga mensahe ko po na ito kaya ay galing lamang kay pastor o ito yung sinasabi ng Biblia. Yes, you must examine even preaching the message, whatever, through Bible. At kailangan nyo nga pong suriin mabuti o pag-aralan pa ng mainam o mabuti yung sinasabi po o yung mga preaching po sa pamamagitan ng Biblia. We are in the journey of going to our promised land, heaven. At tayo nga po ay nasa lakbayin ng ating pong buhay na pinangako po ng Diyos sa atin yung promised land. Yes, we started our journey already. At nagsimula na nga po yung ating paglalakbay. Even Israel people heard of it, but they didn't follow.
Ngunit ang mga Israelita nga po, kahit narinig na po nila, ngunit hindi po nila yon nakamtan. That's why they disqualified. Kaya po sila ay They na-disqualify. died in the wilderness. Sila nga po ay namatay doon sa ilang. It is a mirror, is the example for us. At ito po yung ating pagsasalamin. Ito po yung example of halimbawa po sa buhay natin. That's why let us be alert. Kailangan po nating maging alerto. Amen. Eh, Amen. Let us shout hallelujah and give him the praise. Let us shout hallelujah. 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 Selayora. Sekarayora yara sarayera. Oh, karayara sarayera. Hallelujah. You. Selayora karayera. Oh, selayara. Sekarayora sarayera. Hallelujah. 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 Selayara karayera. Thank you, Father. Father, thank you. Thank you, thank you, Father. Hallelujah. Father, we thank you because what you have done for us. You killed your only son on the cross. Then let him rose again from the dead. That's why, Father, you accepted us as your own children. Then, Father, we understood we have our obligation to do. Hallelujah. Father, thank you for your word. Thank you for your plan. Father, thank you for your people in this place. Oh, Father, we love you. We glorify you. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, our Redeemer, our perfect example, the love of Father, eternal love, nobody can separate us from your love. We are secured in your love, even. The fellowship of Holy Spirit, the one who bless us to remember all the time we have obligation. We have to prepare ourselves to be qualified. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen and Amen and Amen. Amen. Hallelujah. 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 You might be seated for the announcement. Announcement po. So, magsisimula po ating Lord's Service ng alas 8. So, patuloy po namin kayong ini-encourage na sama po natin dito yung ating mga mahal sa buhay, mga asawa natin kung wala pa dito, mga anak, mga apo. Even yung ating mga kapitbahay, mag-invite po tayo. Part po yun ng ating mga obligasyon. Kung nakilala po natin ang Diyos, ganon din po sila, dapat din naman makilala po din nila ang Diyos na nagligtas sa buhay po natin. Amen po. Yan po. So, patuloy po yung ating mga gawain. Kasunod po niyan, yung ating LK, yung ating mga maliliit na mga bata. So, ganon din naman po. Ini-encourage po namin kayo na padala po natin yung ating, kung maliliit pa po yung mga anak natin. As long as naglalakad, kaya po yan dito. So, maaga pa po na makilala nila ang Diyos. Ako po naniniwala po ako na once yung mga bata na yun makakilala sa Diyos, paglaki po nila, wala po tayong magiging problema. Maging youth na po sila pag nakilala ang Diyos. Wala pong problema ng magulang. So,
sapagkat nakilala na po nila ang Diyos. So mga LK po natin yan, mamaya-maya po yan, 10:30 po. So ganun din naman po yung ating mga kadalagan at kabinatan, meron din po silang gawain, 1:30 din po mamayang hapon. So ganun din po yung aking encouragement sa ating mga youth, so mag-invite po kayo. Ganun din kung may mga anak po tayo na nasa katambay lang po sa bahay. Dalhin po, padala po natin, samahan muna akong first time. Samahan niyo po, baka mahiya po. So, basta mga dalaga at binata, dalhin po natin dito, 1:30 po yan, mamaya po yan hapon. So, yung ating pong gawain ng pang-umaga, meron po tayong panalanginan dito ng umaga, 6:30. Magpipray po tayo para sa lahat. Kung may mga prayer request, sinatanggap po namin para sa panalanginan sa umaga. So, pagkatapos po niyan, meron po tayong Wednesday prayer meeting. So, patuloy po yung ating mensahe, pinagbulay-bulayan po natin, pinag-uusapan po natin sa prayer meeting po yan. Wednesday, 3:00 po yan ng hapon. Kada Miyerkules po ang ating prayer meeting. Tatanggap din po kami ng mga prayer request kung may mga pangangailangan, may mga prayer request din po. At ganun din naman po yung ating gawaing buwanan, yung ating EGF. So, every last Friday of the month. So, at nagpapasalamat po kami sa mga nagdadala ng isang dakot na bigas. Di lang po isang dakot. Ang dami pong nagbibigay, hindi lang isang dakot, kundi patuloy na dumarami yung nagdadala ng isang dakot na bigas. So, maraming salamat po. So, sige po. Maraming salamat po. So, see you po next Lord's Day. So, mag-ingat po tayo dahil mainit po ang panahon. Maiiwan lahat ng music team. Music team, dito na kayo sa harapan.